Juan ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos sa sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kaniya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi ng kaniyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kaniya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganiyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kaniyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ito na po ang araw na ating pinakahihintay. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating patron na si San Juan Bautista. Kaya't kagaya ni Jesus Nazareno, palakpakan din po natin ang ating butihing patron. Sa atin pong kalendaryong liturhikal, may 3 kaarawan lamang ang ipinagdiriwang ng ating simbahan. Una, ang kapanganakan ng ating Hari at Tagapagligtas, Nuestro Padre Jesus Nazareno, ipinagdiriwang natin tuwing December 25, araw ng Pasko. Ang ikalawa naman ay September 8,
ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. At ang huli, pinagdiriwang natin ngayon, ang kaarawan ni San Juan Bautista. Alam po ninyo, mahalaga ang kaarawan ni na Jesus Nazareno at Maria sapagkat si Mariang ipinaglihing walang kasalanan ang naging daan upang isilang ang ating tagapagligtas. Gayon din naman, napakahalaga ng pagsilang ni San Juan Bautista sapagkat siya naman ang naghanda ng daraanan ng Panginoong Hesus. Narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagsilang ni San Juan Bautista mula sa sinapupunan ng kaniyang ina na si Elizabeth. Kaya nga ang kaniyang pagsilang talaga namang tumatak sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Kaya kung inyong napakinggan, narinig natin sa unang pagbasa, bago pa ipinanganak ang ating Panginoon, ipinanganak ang maghahanda ng kaniyang daraanan. At yan ay ang kaniyang pinsan na si San Juan Bautista. Hinirang siya ng Diyos upang maging instrumento ng pag-ibig at pagbabalik loob. Sa ikalawang pagbasa naman, narinig natin ang pahayag ni Juan Bautista na hindi siya ang Kristo, ngunit siya'y darating kasunod ng Panginoon at hindi siya karapat-dapat kahit tagapag-adlis ng kaniyang panyapak. Kung mayroon po tayong matututunan kay San Juan Bautista, yan ay ang kaniyang pagiging mapagkumbaba. Bagamat marami na siyang tagasunod, maliwanag sa kanya na hindi siya ang Mesiyas. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos ay upang magbinyag at upang maging propeta. Ngunit sa kapangyarihang tinaglay niya, kailanman si San Juan Bautista hindi nagyabang. Walang yabang sa kaniyang katawan, sapagkat isa siyang matuwid na tao, matapang, at siya ay laging pumapanig sa katotohanan. Mga kapatid, may malalim na pagkakaiba ang tinig at ang salita. Si San Juan Bautista ang tinig, ngunit si Jesus ang salita. Ang tinig ay instrumento lamang. Kapag natapos bigkasin ang salita, ang tinig nawawala. Ngunit ang salita nananatili magpakailanman. Ganyan ang kababaang loob ni San Juan Bautista. Alam niya kung sino siya at kung sino ang hindi siya. Nang tanungin siya ng tao kung siya ba ang Mesiyas, mabilis ang kaniyang sagot, "Hindi ako. Ang Mesiyas ay ang darating na ipinaghahanda ko." Ang nakalulungkot, mga kapatid, sa ating kapanahunan, yung iba pinagkalooban ng maliit na bagay, ang taas na ng tingin sa sarili. Kung hamakin nila ang kanilang kapwa, ganun-ganun na lamang. At ang iniisip nila ay ang lagi nilang ikapupuri at ikaluluwalhati. At ito ay taliwas na taliwas sa katangian ni San Juan Bautista. Kaya nga sa araw na ito, naway alalahanin natin ang kadakilaan ng ating butihing patron. Maging huwara nawa natin ang kababaang loob
at mapagkumbabang puso ni San Juan Bautista. Tayong lahat maging maibigin din sana sa katotohanan. At tulad ng ating patron, ihanda po natin ang ating buong buhay, ang ating buong puso para sa pagdating ng ating Mesiyas at Panginoon. At naway, maghari si Kristo sa ating mga puso habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Amen. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.